Andito tayo ngayon sa pangalawang yugto ng ating activity for yung ating orientation. We had our orientation 2 weeks ago, but hindi po natin natalakay yung iba pa mga nitty-gritty patungkol sa training, no, sapagkat we were more into our introductions, no, pagkikilala ng bawat isa, and also yung ating karaniwang ginagawa na leveling of expectations. Ano po yung leveling of expectations? At that time, we were trying to come out with commonalities, no? Ano pa yung ini-expect natin na mangyayari sa training? Ano po yung inyo pong inaasahan sa training na ating pong gagawin for the next 3 months? 3 buwan po tayong magkakasama araw-araw starting sa July 6. But maybe I am tempted to move that sa July 7 kasi alam nyo naman, July 6 is impeachment. Baka baka mapektuhan yung ating internet. Hindi. We will just talk about that later. And then we also discuss about your fears. Ano ba yung inyong mga apprehensions? Ano ba yung inyong mga takot? Kasi karaniwan naman merong ganun, ano? I remember when I was still doing my training and nag-exam ako sa DOH. Kahit na po ako empleyado na po ng DOH, siyempre mas mataas yung aking kaba. Kasi kinakabahan ako baka kakantsawan ako ng mga office mates ko at hindi ko na ipasa o maipapasa yung exam ng DOH. So ganun na yun. Lahat po tayo may mga fears. We try to come out with a common understanding. So sa level expectation, just to recap, napan natin na lahat naman kayo, for a while, almost all of you have said na gusto niyo magkaroon ng karagdagang information, karagdagang kaalaman, at lalo tigit patungkol sa DOH exam, no, yung darating na exam come first week of December 2026. And then, when it comes naman sa fear, although hindi naman nag-surface during your batch, kasi almost every time meron akong ganitong klaseng level of expectations, halos 99% ang kanilang fear, baka hindi makapasa sa DOH exams. Ayun. Pero sa inyong case, hindi masyado lumabas yun eh. Ewan ko, baka naman siguro confident naman kayo no, lahat, maipapasa ninyo yung DOH examinations. So, I pray that you will pass. We are always praying for you that you will make it, no? Marami naman tayong good news as well as later good news, a balance of good news and bad news with regards to the DOH examinations. Okay, so to start the ball rolling, tayo po ay tutungo na sa ating slides unless you have anything to ask. Kung wala na po, pwede pong paki-ano nyo na lang, paki-chat nyo na lang po sa akin yung inyong mga concerns na, para basahin ko na lang later. And so we will not have any distraction sa ating presentation. Okay. Don't worry, at the later part naman ng ating presentation, meron tayong question and answer forum. Okay. Sige. So, loading pa yung ating Mentimeter. Ayan. So while waiting for the Mentimeter to show up, yan yung ating ginagamit dito na parang presentation material. Siguro po, gusto ko lang din i-remind, kasi you have right now, dalawang set of students po kayo. Ano po? There are some of you are new students, and there are the rest are those students who are supposed to take the exam last June pero hindi po nag-materialize, ano po. And sa later part, although I will send it to you yung communication natin with LBC kasi doon tayo nagkaroon ng problema, no. So antabayanan nyo lang po sa later part, o probably kung wala namang time, i-share ko na lang sa inyong group chat para magkaroon kayo ng understanding regarding doon sa ating pong communication with the LBC. Kasi yun nga, nagkaroon tayo ng problema with them. O kung class orientation. And before we proceed, meron lang po akong isang tanong po dito. And kindly use your
ito makikita nyo sa kaliwang bahagi, kanang bahagi, I'm sorry, yung barcode ng ating account which is the menti.com. Kung nasa inyong cellphone po lumalabas po ito, pwede nyo i-click po yung menti.com and then you can key in this number 33922082 or pwede namang inyo pong i-click or i-scan po yung code na nandito po to answer this question, what makes a successful online class student? Ayan. Ang tanong po is, what makes you a successful online class student? Mayroon nang sumagot, ano po? Yeah, sige po, pakisagot nyo lang po. Right now you are 23, so kahit na po kalahati, tingnan po natin, ano po? Ano po yung inyo pong, ano po ang sa tingin nyo, ano po yung katangian ng isang successful na online class student? Okay. Pag online class kasi magkaiba po yung setup doon sa classroom. At through the years, ang AUSA, we've been doing this before. Since we were accredited by DOH hanggang sa nagkaroon ng pandemic, ang ating pong training program ay lahat po yun ay nasa classroom setting. Kaya we're doing that sa mga branches natin sa Manila, sa Davao, and then also in Jensan, and sometimes we go to Baguio and Bicol and many other places to do training like this, no? Para sa LMT training and review. Ayan, so right now mayroon na pong 5 sumagot sa tanong natin, what makes a successful online class student? Okay, sige po, try nyo rin po. Paki ano lang po sa barcode na nasa inyong kanan. And, if not, pwede nyo i-key in po ang number 33922082 para ma-access nyo po yung menti.com wherein you will be posting your answer to this question, what makes a successful online class student? Ayan. So at the moment, meron na pong 7 sumagot. Ayan, 8 na po. Okay. Ayan. Nakatago po yung responses. But sige po, tingnan na lang po natin yung mga responses po ninyo. Ayan, may sumagot na po. 9 na pong sumasagot. Okay. So there you are. We have 11 who responded. Okay. Ang tanong po natin, what makes a successful online class student? Ayan. Sige po. So ang gawin na lang po natin, kasi po I'm trying, uh, naka, naka-hide po yung inyong mga responses. It seems something is wrong, hindi siya mag-surface. So, i-breakout rooms ko na lang muna kayo na po. Right now, how many are you? You're 23. Hatiin ko muna sa dalawang grupo. Tigsa 10 po kayo.
and I hope you would participate. I-share nyo po ano ba yung masasabi po natin na ano ang mga dahilan, no, para kayo ay maging successful online students, or what are the probably qualities. Pwede naman nating tingnan din na as qualities, no, ng isang online class student para kayo ay maging successful. So I've divided you now into two groups. Ayan, pili na lang po kung sino po yung mag-volunteer na inyo pong class rapporteur. Pag-usapan nyo po one after the other, of course. The question is, what makes a successful online class student? This is far different, magkaiba po ito sa ating regular classes. So sa tingin nyo, ano ba ang katangian o ano ba ang mga qualities na nararapat para sa isang mag-aaral na sa ilalim po ng isang online class? I'll give you, pwede bang mga 4 minutes o 4 to 5 minutes siguro, no? 4 to 5 minutes. So our time check now is 12:23. Kung 5 minutes siya, 12:28. Ayan po. Sige. Crystalline, paki-report po ano po yung output ng grupo nyo po. Go ahead. Paki-unmute mo, Crystalline, hindi kita marinig. Go ahead po. Good afternoon, sir. About po sa kwan po nyo kanina, ang napag-discussion ay napag-sharing po namin, yung pinaka-latest po, sir, is about sa ngayon nga daw po ngayon is high-tech na yung kwan natin. Tama po yung take note sa kwan natin, and then ang pinaka-best is recording sa discussion natin para mabalikan. And then maging good listener. Yeah, okay. Understanding. And then if ever na mayroon po tayong hindi maintindihan, ask question po sa inyo, sir. Okay. And then, ano po ba yung iba? Hindi ako. Always present. And then, understanding, listening. Almost yun din, sir, ang napag-usapan namin. Okay, sige po. So, bigyan natin ng 2 bagsak ang group 1. Ayan. Meron tayong, I think the main purpose for this activity is for us to elicit, no, malaman natin kung ano ba yung katangian ng isang mag-aaral under sa isang online setting. Kasi like what we've said, we've been doing classroom instructions for almost 15 years. Pero lately after pandemic, na tayo nagkaroon po ng shift ng ating training design, wherein pinasukan na po natin ng pumasok na po tayo sa digital way of doing the training. Ngayon, sa group 1, gusto ko yung narinig ko kanina, number 1, yung sinabi nila na we have to be a good listener. Ayan. So, pag sinabi nating becoming or being a good listener, that means pagka mayroon nasa klase po tayo, dapat yung ating mindset ay nasa klase. Tama ba yon? No, Yes, yung sir. mindset natin is tayo ay mag-aaral at mahalaga na mayroon tayong kahandaan sa lessons na ating pag-aaralan. Okay? So mahalaga yun. That's number 1. No? I've heard that sa group number 1 kanina na may nagsabing ganon. And of course, yung attendance, yung participation, yung cooperation, mahalaga din po yun kasi we need to be interactive. Hindi po pwedeng spoon feeding po tayo dito, no? Parang parang kung tutuusin, para kayong nasa master's degree. Yan, pag nag-aaral kayo sa master's degree, talagang ahead of time, inaaral nyo na, babasahin nyo na, para pag anytime mayroong itatanong o mayroong i-float na idea,
handa kayong magbigay ng inyong mga mga idea. Ganon. Okay? So I think you still have many in your minds, pero sa akin yun po yung mahalaga po na dapat nating tingnan, no? Kasi kumbaga, yeah, by the way, gusto ko yung narinig ko rin kanina, disiplina. No, mahalaga po na may disiplina po sa pag-aaral. Ayan. We treat everyone in this class as adults. So ibig sabihin po noon, kayo ay ano po, kayo po ay you're always be nasa ano po kayo, nasa situation ba na being learners, kailangan handang-handa kayong mag-participate, handa kayong number one, uh, respetuhin yung oras. Yan, respetuhin natin oras, and then makumpleto natin, magawa natin yung mga assignments natin. Once in a while, I'll be giving assignments to do. The last time I gave you assignment, hindi po natin in-emphasize po yun, but after this, during our orientation, pag-uusapan natin yung mga detalye na yan. No? So, let me check yung mga state questions yung dito sa chat room natin. Ayan, si Sir James binanggit niya kanina medyo mahina yung kanyang internet signal. And sino tong si iPhone? I think I become successful online class if I listen, focus, and study. And also even without online class, I apply to myself and to others also. Okay. Pakiusap lang po yung sa iba sa inyo no po, ang nakalagay po kasi naka-register is yung pangalan po na inyong mga cellphone units. Pwede pong pakilagay po na inyong totoong pangalan para po meron po tayong record ng inyong pong attendance later on. Ano po? So yan, ang sabi niya po rito kanina is yung kanyang ang kanyang idea na para maging successful online student, yan. I got you, no? Sinabi mo na kailangan ng focus, kailangan mag-aral, at kahit na walang online class, tuloy sa pag-aaral and then i-apply lahat ng mga learnings. Okay? And, ayan. Oh, okay. Sige po. So, there you are. Tulad ng sinabi natin kanina, mahalaga po ang inyong pong kahandaan para sa training natin. Ano po? And kailangan nyo po na extra effort kasi kahit na anong feeding ng inyong facilitator, no, katulad ko, ako yung nag-facilitate ng training na to, kahit anong input na ibibigay ko, kung kayo po ay hindi po ready yung inyong pong sarili para sa ganitong setup, magkakaroon tayo ng problema. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na ang training na ito ay exam ng DOS, by the way, hindi sila ganun hindi ganun kahirap, no? Hindi tulad nung panahon when we started this type of when we were accredited by DOS at nagsisimula tayo sa training na sa ilalim ng AO 2010-0034, medyo madugo yung kanilang pamantayan, no, para kayo ay magkaroon po ng lisensya. Pero ngayon medyo nagkaroon na po ng mga slight improvement, no, slight difference. Kaya hindi kasing hirap kaysa nung araw. Okay, balikan natin po yung ating slide. Ayan. So, hindi ko ma-surface yung mga sagot nyo dito. I do not know what happened. Kasi hindi natin na-access yung Mentimeter sa kaninang Ayan. Yan pala, oh. Ito pala. Yan pala yung sikreto. Anyway, so yan, to sum up yung mga reply ninyo sa menti.com, pagka naka-bold, ibig sabihin ng karamihan, ganun yung kanilang comment. Understand the lesson. Okay. Parang ano na rin to, no? Para yung napag-usapan natin last meeting na yung sinasabi nating expectation. Okay. Ano pa? Sabi nga dito, be a good listener. Yan, karamihan. Marami ako nakita. Good listener. Being a good listener. Yan. Listen and analyze. Kaakibat niyan, good communication. Yan, tulad narinig ko kanina, pagka mayroong mga hindi malinaw na o kung mayroong
mayroong mga agam-agam doon sa discussion, then you have to ask questions, ano? Kasi number one, you paid your teacher to do the teaching for you and to explain things to you. Ayan po. The worst thing that could happen sa isang klase is ang estudyante ay naging presumptuous or naging assuming, no, na alam niya lahat. Eh walang ganon. Kahit na ako, sasabihin ko sa inyo, hindi ko po alam lahat. Okay, that's why what we are doing is give and take po ito, no? You are learning from me as well as I'm also learning from you. Give and take yan, no? It's a two-way traffic. Again, I've seen this word self-discipline. Mahalaga po yun, no? May disiplina po tayo sa pag-aaral and time management, yan, kaakibat na yan sa self-discipline, time management, and record the lesson, and follow instruction. Yes, very, very important. Kung ano yung instructions sa inyo, sundin nyo po na maigi. Same is true when you take the exam sa DOH. Mahalaga po yung pagsunod po ng instruction because some people through the years na-realize ko hindi pumapasa not because they're not good, not because they don't study, but because they follow or they don't follow correct instructions. No, so mahalaga po 'yun. Kailangan sumunod tayo ng instruction in such a way that hindi tayo magkakaproblema, no, lalo na sa pagkuha ng exam sa DOH. Okay, so moving forward, yan, ang next na slide natin is we would like you to know who we are, what we do as an institution. Actually, ang lahat po na information na yan ay nasa ating website. It's www.ausaonlineschool.com. Ayan, mamaya pwede screenshot yung ating pong website. And among everything that we've done since 2013, I would like to just inform everyone that we used to operate sa Manila. I used to be an employee ng DOH, and when I was sent by DOH to take up my master's degree sa Japan, that's where I also had interest or developed my interest for massage, no? Because nakapag-enroll po ako sa isang school sa Japan, which is the Japan Shiatsu College, and then when I came back, ayun na po, hindi na po, nagbago na po ang lahat kay Benji Eugenio. Eh sabi po na aking boss nung araw, Benji, pinadala ka namin sa Japan para maging policy maker, pero bakit pag-uwi mo, tila naging manghihilot ka na. Anyway, so at one time, sometime in 2013, we were voted as the best spa academy. Under po yan sa Asia Spa Magazine. I do not know if you've heard of that, but the Asia Spa Magazine is published sa Hong Kong. No, so international publication po yan. At isa po tayo sa napabilang po na Best Spa Academy. And at the time when we were being, when these people from the Asia Spa Magazine visited us, ang ating pong location ay nasa Quezon Avenue. Nasa Quezon Avenue po. And in here sa image na to, we also have here published na we have over 200 spa clients. No, since nagsimula po tayo, over 200 spa clients. Meron na po tayong spa clients. To name a few, David Salon at some of the big names ng wellness and even sa spa ay client po natin. And siguro kung sumahin po natin almost mga hindi ko lang na mga 5,000 na po ang dumaan po sa AUSA, sa Asian Wellness Spa Academy, at tayo po ay nakapag-training po sa mga iba't ibang mga spa operators sa buong bansa, spa establishment sa buong bansa. In this slide, makikita po natin ano po yung flow ng ating pong training. Okay. So dito po sa diagram na to, nakalagay po yung 60 hours required na academic training. Okay. Ngayon, gusto ko lang po i-emphasize kasi sa previous batches, right after pandemic, hindi ko masyado na-emphasize yung 60 hours na practicum, no? Oral practical na 60 hours requirement ng DOH. Pero hindi naman po ni DOH talaga ini-emphasize po 'yon
Subalit ang kanila pong pakiwari po na halos lahat po naman na nagti-training under this under the LMT training and review program ng DOH is mga massage therapists. Tsaka parang inassume, I do not know, I'm not putting words in their mouths, pero parang ang ano doon, ang assumption doon is kayo naman po bago kayo makapasa sa DOH exam, talagang mayroon kayong puspusang pagsasanay, no? Meron kayong ika nga training, no, regarding doon sa pagmamasahe, no? Pero later I will lalo sa batch na to, I will not require the previous batch, the June batch supposedly, na mag-undergo po kasi i-require ko po kayo sa bagong batch na ito, you have to submit your proof ng inyo po, instead of 60 hours kasi gagawin po natin, magkakaroon po kayo ng outreach sa barangay. Okay? So, ginagawa na po natin yan during the time na meron tayong face-to-face. Requirement po natin po yan, hahanapan po natin ng proof, mag-organize po yung mga estudyante ng isang outreach where they go together and they spend at least half day sa mga, preferably sa mga senior citizen para magkaroon ng outreach, no? Yan po yung ano po natin, yan na po yung parang equivalency, no? Equivalent natin doon sa 60 hours na oral practical na exposure, no? Practicum in a way, parang practicum. Okay, so I'll discuss the details about that later on. Ang sumunod naman ay yung pangalawa, blended online and face-to-face. This happens sa mga group accounts natin. We used to have that before. May group account tayo and then yun nga para ano natin push to natin yung training for this specific group, considering na mayroon po tayong constraints sa time, is biniblend po natin. Mayroon pong online, mayroon din pong face-to-face. Yung pangatlo naman pong layer dito po sa ating pagsasanay is yung refresher retake training, no? If you notice here, yung ating pong meron pang broken line from the academics pababa, no? Ito po yung if you pass my evaluation, dire-diretso na po kayo niya, no? Check this arrow. Papunta po rito sa DOH oral exam, and then when you pass the exam ng DOH, then you'll be given your DOH massage license. Now, ano ba yung pagkakaiba ng DOH massage license at ng TESDA certificate? Ayan, or TESDA NC2. Ang pagkakaiba ng dalawa, ang DOH is what the DOH is issuing to you, will be issuing to you is a license per se. No, lisensya po yan. No, lisensya po yan. Ano pong ibig sabihin po ng lisensya? You are licensed to perform massage anywhere in the country. No, kasi ang ating lisensya po ay national po ito. Okay. Now, ano naman po ang TESDA? TESDA is simply, ito po ay national certification, particularly, for example, sa massage therapy, sa Hilot Wellness, things like those, para ito ay kung kayo ay maghanap ng employment at maaring hanapin ito ng inyong employer. Ayan, no? So, some people would say na ang TESDA NC2 at ang DOH license ay pareha. Unfortunately, hindi po magka-level yung dalawa. No? Hindi po magka-level. By the name itself, license yung isa naman certification. So, certification for employment yung sa TESDA, pero ang DOH po, ito po ay primary requirement for anyone na mag-open po ng spa business. Hahanapan po kayo ng ganitong requirement, no, ng lisensya. Okay. So, ayan po. Kaya po pagka once na na-complete po natin yung requirement ng DOH and then you are recommended by the institution, saka kayo makapag-take na exam sa DOH and then saka kayo mabibigyan ng inyo pong massage license. Now, all of this is based on the DOH Administrative Order 2010-000034. Ayan po, yan po yung batayan po natin at pag-uusapan po natin sa darating na mga buwan, no? We be together starting July 7
Instead of 6, gawin natin July 7 until mamumove yan na October 3. No? Yan po yun, pag-uusapan po natin. Ano po yung mga topics? Ayan. We have here the topics na ating aaralin. At ito po yung required ng mga number of hours ng DOH. We will be talking on and about anatomy, physiology, microbiology, pathology, fundamentals of massage, massage or practice of massage application. Ayan. So lahat po 'yan ay pag-uusapan po natin, no? Pag-uusapan po natin. Ang requirement po ng DOS on this is mabibilang po, makikita po natin this is sa academics pa lang at least a minimum of 60 hours. Okay? And then yung inyong practicum na barangay outreach na 4 hours. 4 hours. Ulitin ko, hindi ko po ito i-require. Hindi ko po i-require ito sa mga estudyante na nakaslate po ng exam last June 2026, pero ito po ay requirement para po sa incoming students, sa mga new students who will be taking the December massage licensure examinations. Ayan. Okay. So, ang schedule of fees, ito gusto ko pong linawin po sa inyo, ito po yung ating schedule of fees, mga bayarin po natin. Ano po? Upon enrollment, kailangan nyo po mag-settle ng ano po? So, mandali. Nawawala yung ating audio. Ayan. Okay. Ayan. And the tuition is 8,850. That's the regular rate. And kung kayo po ay you want to avail of the monthly ano ba 'yan? Yung staggered payment po natin, okay? So inyo pong babayaran monthly would be 2,960. Ayan. Okay? So ayan. So meron din po tayong schedule of payment. Okay, yung prelim nyo, magkakaroon kayo ng tatlong exams, ano po, under the program, meron kayong prelim, meron kayong midterm, at meron kayong finals. This is something na hindi natin na-apply sa previous online batches natin. But during the face-to-face, we used to do this, no? Meron tayong tatlong examination period. So, the target po natin ng ating prelim is August 5, 2026. Yung inyong pong midterm exam, September 3, and yung finals po is October 1, 2026. Okay. Regarding the manual po, yung manual is binaba ko po ng 700 kasi dati nakapeg siya ng 1,700 but yung 700 na yan kung kayo po ay nasa malayong lugar and I need to send to you the manual, then saka na papalo po yung ating LBC free delivery. Okay? So mga there about sa 200 to 300 naman po 'yon. Okay. At ayan, I would like to inform everyone na yung processing fee na makikita nyo po rito, hindi po ito i-require sa lahat. And by the way, exempted po dito yung batch ng June. Ano po? Ito po ay sa mga incoming students natin, new students ng December. Yung 700 na yan, babayaran lang po kapag kayo ay qualified to take the exams. That would mean, kung hindi nyo po naipasa yung ating evaluation, yung assessment ng AUSA, at hindi po kayo qualified na mag-take ng exam ng DOH, then I will not require you to pay this amount. Okay? So parang ito po yung processing fee natin para sa DOH. Ayan. And meron pong nakalagay po na optional. Ano po yung optional? Yung optional po natin, yung t-shirt, if you would like to have the AUSA t-shirt, maybe you've seen that already, yung logo ng AUSA nasa isang puting t-shirt, the fee is 400, no? Kung gusto niyo po ng na magkaroon po ng t-shirt, gagamitin niyo po doon sa inyong outreach. And by the way, as customary sa atin sa AUSA,
You really have to make sure that when you take the exam, you pass the exam. However, if you do not pass the exam, then you would take or undergo a special exam. Okay. Ang special exam po, unfortunately, meron po siyang payment. At magkano po yon? The standard rate for any special exam is 300 pesos. Okay? Uh, ayun po. The others that you can see here, retake, ito po yung mga nag-training and then hindi na complete yung training and they have to retake, or sila yung nag-training pero hindi po masasa DOH and then kailangan nila mag-retraining uli, then this is what we charge them. Okay? So, ang babayaran lang po ay yung enrollment fee na 1,600, pero free na po yung tuition natin na 8,850. Okay? So, pag retake na incomplete yung training, ibang usapan po yon, no? Hindi nyo na complete yung training somewhere along the line, you decided not to continue on and then babalik po kayo, then ito po yung ating maging fee po dyan, no? You have to pay the enrollment fee and then the tuition fee, but meron na kayong discount na 10%. Okay. Sige po, paki-reserve lang po ng mga questions later on. Okay, for those among you, pero hindi pa naman to hindi pa naman kayo pwede po rito, yung 30 credit units, after kayo po ay naging LMT, bibigyan kayo ng DOH ng 3 years, no? Ng 3 years na parang kumbaga yung inyong lisensya magagamit ninyo as LMT. Now, after 3 years, you are required to renew your license. Yan, tandaan nyo po yan ha. Magre-renew kayo ng inyong lisensya at ang palugit ng DOH is 2 taon. Within 2 years, that would mean 5 years, 5 taon. 3 years yung ng DOH, no, yung inyong prescription period ng inyong pong lisensya, and then may palugit siyang 2 years, that would mean 5 years. Within 5 years, you need to renew your license. Why is that? The moment hindi nyo po na-renew yung license po ninyo, within 5 years, ang inyong lisensya ay magiging invalid. Ayan, ulitin ko po. Kapag hindi nyo po na-renew, once na-issuehan po kayo ng lisensya, once nag-release po ang DOH ng Certificate of Registration, ibig sabihin po yun po yung lisensya, at hindi nyo po na-renew within that span of 5 years, pagka dumating po ang the 6th year, or even lagpas po ng 5th year, kumbaga lumagpas ka ng ilang months, antimano ang iyong lisensya po ay maging invalid. No? That would mean hindi na po kayo license. Ayan, no? So, marami pong nangyayaring gano'n, nakakaligtaan nila, napapabayaan nila, lalo na yung mga nag-abroad. Minsan, pagbalik nila, hindi na nila naisip na may lisensya sila at kailangan nila mag-renew. And the moment they decide to renew, lumagpas na ng 5 years, hindi na po kayo allowed mag-renew. Why? Kasi invalid na po yung inyong massage license. Ayan po ha. Kaya huwag niyong kaliligtaan na kailangan niyo po talaga bantayan po. Kung the moment may lisensya na po kayo, bantayan niyo po yung inyong pong lisensya. I-monitor niyo po yan na hindi po maabutan ng lagpas ng 5 years. Okay. So kapag kayo po ay magre-renew, yan po, automatic po yan, kailangan niyo po ng 30 credit units. Kung sa PRC po, yan po ay, ang tawag po sa PRC dyan is continuing education. Although nabalitaan ko po, inalis na po ng PRC yung continuing education na units. Ano po? I do not know if it's true to all courses o all licenses, no? Na magre-renew sa PRC. Okay? But sa DOH, standard po 'yan. Kailangan nyo ng 30 credit units and the regular rate is 3,200. Huwag kayong mag-alala, the moment na kayo po ay magre-renew, magbibigay po tayo ng special rate. Okay. To some of you na enrolled sa ating basic spa management, ito po yung ating pong regular fee. Ano lang to, FYI lang po sa inyo, 1,600 yung enrollment fee, 12,800 ang tuition. Ayan, no? Ang tuition. And at the moment, may promo rate po tayo na 600 for 6,400. Kaya less 50%.
Promo rate po natin po yan. Ngayon, some of you have availed of our free lessons. Wala pong problema. You can join my classes anytime, any Saturday, 12 o'clock to 1 o'clock. Wala pong problema. Provided if and when you will ask for a certificate, hindi po tayo mag-i-issue po ng certificate of completion kasi po hindi naman po kayo talaga fully enrolled for the program. Ayan, para po sa mga free, no, free lessons. Don't worry, free po yung ating po mga lessons, and there are many incoming na mga training ideas natin about spam management na pag-uusapan po natin in the coming weeks. No, free po 'yan, huwag kayong mag-alala. Okay? Free po 'yan. Except to those among you na nag-enroll talaga and they desire to have a certificate of completion later on. Magkaiba po 'yon, no? Kasi sila talagang settle for their payments, and ayun po, inabil po nila yung 50% less discount po natin when it comes to this, no? Yung spa management course. Okay, if and when you need to settle any amount to pay sa ating account sa AUSA, this is the official account at the moment, Benji Eugenio or Benjamin Eugenio, and the account number is 0969-204-3324. Ayan po. For the training syllabus, ito po yung ating training syllabus. Pwede nyo pong masilip dito po sa ausaonlineschool.com and /courses and then /2026 LMT training syllabus. So, i-click nyo lang po yan and then lalabas po yung ating pong training syllabus. So, like right now, let's try to check on it. Ayan. The page can't be found. Oh, something is wrong. Anyways, so skip na lang po natin po yan, pero meron na po akong slide on that, no? Ayan. So yung slide natin here, ito po yung first part ng ating pong training syllabus. Nakalagay po July 6, but like what I said, we will be starting instead of July 6, gawin nating July 7, no? Para hindi magkasabay doon sa medyo baka magkakagulo yung sa impeachment ni VP Sara. Okay, July 7. Pero ito po yung ating syllabus. Marami po 'yan until we complete the training. Meron po tayong daily activities, no? Yun po yung pagkasunod-sunod po. You can just visit our website later on and click nyo po yung page ng courses, and then click nyo po sa ilalim ng courses yung 2026 LMT training syllabus. Ayan, makikita nyo po yan doon. Okay, the school rules and regulations, unfortunately, I need to do some editing on this. To follow na lang po, ipapadala ko po sa inyo later on. Ano po yung requirement? Ito, kailangan maaga pa lang pag-usapan na natin, no? Kasi minsan nagiging problema po natin yung mga requirements for the DOH exam. Okay, number 1, ito ay ayon po sa AO 2010-0034, at ito yung mga requirements para kayo ay maging qualified, no, na kumuha na exam ng DOH. You must be a Filipino citizen, at least 18 years of age at the time of examination, and then you must have a certificate of good moral character. Galing po yan sa barangay chairman kung saan po kayo nakatira. And then you must have a certificate of or clearance coming from the NBI. Medyo luma na to kasi wala na po yung fiscal clearance, inalis na po ng DOH, at inalis na po nila yung PNP, wala na po yan. Basta NBI clearance na lang po yung gagamitin, no? Ginagamit ng DOH. Requirement ng DOH. And then you must submit a medical certificate saying that you are physically and mentally fit to take the exam ng DOH, and you must have a high school diploma. Kung wala pong high school diploma, pwede po ang ALS equivalent,
as equivalent ng high school diploma. And ayan, no? Certificate of training that you have undergone training of at least 60 hours. Ito yung academic training natin. Ayan. Uh, I will only issue the certificate the moment you pass my written and my practical exam. Yung aking requirement for the practical exam. And of course, ayan, yung dalawang yan po pala. Yun po yung manggagaling po sa institution. Okay, manggagaling po sa DOH Accredited Training Institution. Okay. Yung class group chat, I would like to just remind each and everyone, may dalawang class group chat tayo ngayon, no? Yung class group chat natin for LMT training, ito po yon, no? Ang nakalagay po, 5th LMT training, December 2026. Kaya kung wala pa po kayo sa class group chat, paki-remind nyo po ako, na paki-PM nyo po ako para mai-add ko po kayo sa class group chat. However, before I will allow you to join this group chat, kailangan nyo po isettle at least yung inyong enrollment fee na 1,600. Ayan po, no? Before you'd be eligible na maging part ng class group chat. Ngayon po, some of you, like what I said, enrolled sa ating spa management program. Some of you are with us as ano bang tawag nun? To avail of our free lessons. Ito po yung ating pong official po na poster. Poster bang tawag niyan? Yung ating pong sa spa management course. And the group chat for this is this one. No? Spa management class ang nakalagay. Ayan. Kaya kung kayo po ay seryoso po kayo mag-join sa ating spa management class to avail our free sessions, you have to be a part of this group chat. Kasi po may mga information na pinopost po tayo rito na hindi po natin may post doon sa LMT, regular LMT training program po ng AUSA. Ayan po. Okay? Ayan. I'm sorry, medyo overtime na po tayo. Ano po? Kunti na lang tayo. Kunti na lang po ito. Yung ating learning tools, ayan. Lahat po ng exams ay matatagpuan nyo po dito sa ating website. No? For example, may nakalagay po dito, wala pala, no? So, yan po. Dito po ipopost yan. Malalaman nyo po yan. Halimbawa, prelim. Lalabas yan dito, no? I-click nyo lang po. Nasa isa sa mga pages na nandito. Midterm, lalabas po yan dito. Yan. Okay? Now, with regards to the result, may option po na, hindi option, but normally po, ipapublish po yan o isisend po yan sa inyong email ang result na inyong mga evaluation, ng inyong pong mga written evaluation. Ayan. So again, ang ating pong website is www.ausaonlineschool.com. Ayan po, tandaan nyo po yan. Okay? And the next is, ito yung ating YouTube channel. Lahat ng ating mga lessons, lahat ng ating lectures, starting hindi lahat, kundi almost majority ng ating lessons ay lalabas sa ating YouTube channel. Okay? Mayroon po tayong gagawin po na playlist at nakalagay po doon 2026 December LMT Training and Review. Yun po yun, ha? Nakalagay po yan. So, pag hindi pa po kayo nakasubscribe, please pakisubscribe po. Hanapin nyo po yung YouTube channel na YouTube at Benji Eugenio LMT, and then pakiclick nyo po yung button, no? Yung subscribe button, and that subscribe button will be the one that will notify you or let you know that you are part of the channel, no? Subscriber po kayo ng channel. Now, in case you would like to be notified the moment I upload any incoming, any future na mga video, then i-click nyo din po yung notification bell. Meron po yan, no, sa YouTube channel. Mayroong subscribers button, subscription button, at meron pong notification bell. Ayan po. Okay? Kunti na lang po. Ang ating pong Zoom, by the way, dalawa po yung ating Zoom.
ang Zoom po ay magkaiba sa Zoom ng LMT Training and Review at yung Spa Management Course. Huwag niyong, kasi minsan yung iba, kala nila papari yung dalawa, magkaiba po mga kaibigan, no? Kapag kayo sasali ng ating LMT training, iba yung Zoom link natin at iba din ang Zoom link para sa spa management course na klase, na training. Ayan. Okay? Sige po. So, tutungo na po tayo sa question and answer. But before we go into that, I would like to inform the others, no, yung mga tulad natin kanina, yung mga kasamahan natin na supposedly ma-exam last June, pero nagkaroon ng problema. Nag-complain po tayo, nag-file tayo ng complaint sa kadahilanan po na ang delay po ng mga documents ay naantala ito dahilan po sa ah, shall we say negligence sa part ng LBC, no, kasi nakapagpadala tayo ng documents through LBC at ginawa po natin itong pong rush, pero po dumating po siya 7 days later, no. So nag-complain po tayo and then ito yung kanilang reply sa ating letter dated June 4. Yan, sumagot po sila. Late na rin po. June 4 sila sumagot at ayun, at what they're saying here, kasi po ang sumulat ay yung LBC Gensan and they were saying that hindi nila, kumbaga technically, wala silang kinalaman sa delay because the delay was in Manila, not sa Gensan, no? Not coming from the Gensan. So antabayan na lang po natin kung ano po yung mga latest development on this by LBC later on. Okay, so going back, if you have questions, to those among you na meron kayong mga schedule, pwede na rin kayong umalis. Okay lang po. Pero if you have the others na meron pong questions, pwede po kayong manatili. Pag-usapan po natin yung inyo pong mga concern, kung kayo po ay may mga tanong na nais nyo pong ating pong mapag-usapan at magkaroon po ng linaw before you leave our session for today. Sige po. Any question or clarification coming from you from this class? Ayan. Zoom user, sir, paki-change po yung pangalan po na inyo pong account. Nakalagay po Zoom user. Kindly put in your complete name. Ayan, Zoom user. At saka yung isa, mayroon nakalagay pong iPhone. Pakibago po, paki-check nyo po kasi later on when I check your attendance, hindi magre-reflect yung inyong pong attendance because you did put in your complete name, no? So pakibago po. Okay, sige po. Si Jam, may tanong ka ba, Jam? Paki-unmute niyo lang po yung inyong cellphone kung mayroon po kayong karagdagang, kung mayroon po kayong isushoot na tanong. Okay. It seems wala naman po, ano? Okay na ba tayo? Are we good? Sige po. So kung may tanong po kayo, paki-PM nyo lang ako and then I will answer your questions later. Ayan. So kung wala na po, maraming salamat and then I hope to see you instead of, by the way, official na po ito, instead of July 6, gagawin po natin July 7 and that July 7 is a Tuesday. No? So wala po tayong class sa July 6. For the reason I've mentioned earlier on. No? So July 7 po tayo magsisimula, 12 o'clock to 1 o'clock. And later I hope I could also be able to send to you yung ating pong mga house rules. Ano po yung ating mga patakaran, no, sa ating pong training. Importante po na may ano natin po yun, may post po natin sa inyo at malaman nyo po ano ba yung mga pamantayan natin sa ating training. Just like in any other activity, di ba? Mayroong mga house rules, may mga regulations na kailangang sundin ng bawat isa. Ayan po. So kung wala na po, maraming salamat. In case lang may pahabol kayong tanong, please PM me. Maraming salamat po. See you next time. And please always be ready. To those among you, hindi ko pala na-mention, ano po, kung wala pa po kayong manual, required ko po kayo na magkaroon po ng DOH manual.
Why is that? Because our training is online, and kung wala kayong hawak na libro, paano nyo masusundan yung ating pagsasanay? No? So mahalaga po na kayo po ay magkaroon po ng sariling kopya ng manual. Okay, so that will be all for now. God bless and see you again next meeting. Bye for now. God bless. Arigato.